Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-15 kabanata ng Mateo at magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Si Pastor Joshua ay nagbahagi po ng tungkol sa mga talinhaga at maging si Pastor Joash ay nagbahagi din po tungkol dito kahapon. Tulad ng naging focus ni Pastor Joshua, ito po ay tungkol sa hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngayon, sa pagbabahagi po natin sa ika-15 kabanata ng Mateo, ito ay pagpapakita kung paano po natin isasabuhay ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. May mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos at mayroon dong hindi. May ilan na tinatanggap ang kanyang salita ng may kagalakan, ngunit mabilis itong makakalimutan. Meron din naman ang mga dapat sanang tumanggap, ngunit mabilis itong tinatanggihan. Sa chapter 15 ay mayroon pong magkakaibang mga kwento at pinapakita po nito ang misteryo ng kaharian ng Diyos. Sinabi ni Pastor Joshua ng misteryo o ang hiwaga ng kaharian ng Diyos ay ang puno ng buhay. At ngayong umaga nga ay nakatanggap din ako ng panibagong pahayag mula sa Diyos tungkol sa puno ng buhay. Aking nakikita na ang kaharian ng Diyos ay nagdadala ng kapanatagan. Ito po ang kaharian ng Diyos. Dito makikita po natin ang pagbabago o ang pagbabagong deskripsyon ng Diyos pagdating sa kalinisan. Ngayong umaga, bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat na ang kaharian ng Diyos ay kaharian na nagdadala ng kapanatagan o nagbibigay buhay. Tulad po na madalas natin sabihin dito sa 611, ito ay nagbibigay buhay. Ito ay puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay nagbibigay buhay at maging ang tubig ng buhay ay nagbibigay buhay. Ang Diyos ay dumating upang magbigay buhay. Hindi lamang buhay sa pisikal na pangangatawan, kundi maging din sa mga taong walang buhay pagdating sa kanilang ugnayan o kanilang interaksyon sa komunidad.
Ang kaharian ng Diyos ay kaharian na nagbibigay buhay at nagbibigay kapanatagan sa buhay. Sa bawat ministeryo na atin pong ibinibigay, ang nais po natin ay ang magbigay buhay sa lahat. At sa pagbibigay ni Jesus ng buhay, ang tatlong mundo o ang tatlong uri ng bundok sa mundo, pagdating sa kayabangan at maging sa legalismo ay mawawala. Kailangan po nating manumbalik sa kaharian ng Diyos. Ngayong umaga ay hinati po natin ang kabanatang ito sa 3. Una ay mula verse 1 hanggang 12. Makikita natin dito na nagkakaroon ng diskusyon si Jesus tungkol sa kung anong malinis at sa kung anong hindi malinis. Ang unang kabanata ang unang bahagi ay tungkol po sa batas na nagbibigay buhay. Sabi dito, pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ng galing sa Jerusalem at siya'y tinanong nila. Ang mga Pariseyong ito ay mula sa Jerusalem. Narinig nila na si Jesus ay nagbabahagi ng mga salita at katuruan na iba sa mga bagay na kanilang nalalaman. Sabi sa verse 10, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang kaharian ng Diyos ay naipapakita sa harap ng mga Pariseo at ng mga tao. Ngunit sa bandang huli, sino nga ba sa kanila ang nakakatanggap nito? Maliban sa mga batas na ibinigay ni Moses, ay mayroon din pong mga tradisyonal na interpretasyon ang mga Pariseo at mga Saduceo tungkol dito, kung kaya naman ito ay naging relihiyon na lamang. At para sa mga Pariseo ay nais nilang panatilihin ang mga tradisyon na ito. Kung kaya nang magsimulang magturo si Jesus tungkol sa kalinisan, o kaya nagturo siya ng mga bagay, ay dumating ang mga Pariseo at tinatanong ang kanyang mga pagtuturo na para bang isinasantabi niya ang mga batas na ibinigay ni Moses. At sa verse 4, 5, 6 ay ilan nga sa mga halimbawa na binigay ng Diyos.
Sinugot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mong iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang itutulong ko sa inyo ay naihahandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ng kanyang ama, pinawawalang kabuluhan ninyo. Ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Dito ay sinasabi ni Jesus na ang mga Pariseo ay mga hipokrito. Mistulang nagbibigay galang sila sa Diyos, ngunit ang totoo niyon ay wala po sa puso nila ang tunay na paggalang at pagsunod sa Diyos. Sa verse 11 ay muling ibinahagi ni Jesus kung ano nga ba ang pagiging malinis. Ang kalinisan ay hindi nakabase sa kung ang isang tao ba ay naghugas ng kamay o hindi. Ngunit kung ano ang lumalabas sa bibig nito. Sa verse 18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, iyan ang nagpaparumi sa tao. Verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungaling at paninirang puri. Ang tunay na kanilisan ay hindi nakabase sa kung anong kinakain ng tao, bagkus ay sa kung anong lumalabas sa bibig nito. Dati nang sinabi ni Jesus na hindi siya dumating upang buwagin ang mga kautusan, bagkus ay para bigyan nitong sa katuparan. Ito po ang ginagawa ni Jesus. Ngunit tignan po natin kung ano ang naging tugon ng mga taong nakarinig nito. Sa verse 12, lumapit ang mga alagad, sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ng mga Pariseo sa sinabi ninyo? Bakit sa tuwing naririnig ng mga Pariseo ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos, sila ay nasasaktan? Sa Ingles ay meron po ang ginamit na salita ay offended, at sa Griego naman ang original na tekstong ginamit ay ang ibig sabihin ay iskandalo. Maaring kayo mula nang kayo ay sumali sa 611 at pumasok sa cell group, maaring may mga ilan siyang pagtuturo na kayo ay nasaktan. Mayroon akong narinig na istorya na
May ilan na hindi tanggap ang pagtanggap natin, lalo na sa mga taong nakaranas ng diborsyo. Pinapakita lamang po nito na tayo madalas ay nalilimitahan ng ating tradisyon at ng ating legalismong pag-iisip. Kung kaya naman sa tuwing may mga katotohanan na pumapasok sa ating buhay, tayo po ay nahihirapan. Ngunit alam po natin na ang banal na espiritu ay kumikilos sa 611. Marami sa atin pong mga itinuturo sa simbahan ay ayon sa kung ano talagang itinuturo ng Diyos. Ang katanungan ay kung ang atin po bang mga pagtuturo ay tunay na nagbibigay buhay sa komunidad. Kung tutuusin, ang mga kautusan ni Moses ay hindi nagbibigay buhay, kung kaya naman si Jesucristo ay nagbigay ng panibagong mga pahayag tungkol dito. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, tayo po ba ay may sapat na kaalaman upang malaman kung alin ang nagbibigay buhay sa hindi? Sunod sa verse 21 hanggang 28, tungkol po ito sa pananampalataya na nagbibigay buhay. Verse 22, isang Kananean na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Ayon sa libro ng Marcos, ang babaeng ito ay hentil. Ngunit nang makita niya si Jesus, siya ay tinawag niya na anak ni David. Ito ay may kinalaman sa Matthew 1 verse 1, kung saan sinabi po doon na si David ay na si Jesucristo ay mula sa lipi ni David. Isang pagkilala na si Jesucristo nga ang Mesaya. Sa Ebanghelyo, iilan lamang ang mga kataong tumanggap ng pagkakakilanlan na ito. Ngunit sa isang banda ay mayroon din mga grupo ng tao na hindi tumatanggap nito. Una ay mga Pariseyo at Saduseyo. Maging ang ilang mga disipulo ni Jesucristo ay hindi po siya tinawag na Mesaya. Ngunit ang babaeng hentil na ito sa verse 21 at 22, naroon ang kanyang pagkilala sa pagiging Mesaya ni Jesucristo. Bago pa man siya nagsalita, ay kanya nang tinawag si Jesus na anak ni David.
Nakita ito ng babae hindi dahil sa dami ng nalalaman niya tungkol sa Biblia o dahil sa nalaman niyang mga propesiya tungkol mula kay Esaias, bagkus ay dahil sa kadalisayan ng kanyang pananampalataya. Ngunit makikita natin na ang usapan dito ay nakakawili. Sa verse 23, sabi po doon, hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Bakit hindi tumugon si Jesus sa Kananeya na ito? Dahil una ay ang kanyang pagkakatawag ay para iligtas ang mga Hudyo. Ngunit paanong ito ay naging international at umabot pa sa mas maraming tao? Sa pagkakataong iyon, ang ministeryo ng Diyos ay una para sa mga Hudyo. Ngunit dito ay nagpatuloy pa rin ang Kananeya sa kanyang pananampalataya. Sabi sa 3:27, "Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng bumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Makikita po natin dito ang uri ng pananampalataya na mayroon ng babae. Ang mga sinabi niyang ito ay hindi po natin makikita sa iba pang parte ng Biblia. Ang talinhaga na ginamit ng babae ay hindi nabanggit maging sa lumang tipan o isang bagay na hindi rin masasabi ng mga Pariseo at Saduceo. At ang katapangan ng babae ay nakita natin dahil sinabi niya ito ng buong pananampalataya. Naniniwala ang babaeng ito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa iilang mga tao. Naniniwala siya na ang kaligtasan ng Diyos ay para sa bawat sambahayan. Nakita ng babaeng ito na ang pag-ibig ni Jesus ay higit pa sa lahat. Ang uri ng pananampalataya na mayroon ng babae ay higit pa sa lahat at ito ay nagbibigay buhay.
Dahil sa uri ng pananampalataya na mayroon siya, ang kaligtasan na natanggap niya ay naging kakaiba. Kung ang atin pong buhay ay mayroong pangangailangan, marapat lamang na tayo ay mayroong pananampalataya. Ang sinumang handa ay bibigyan ng Diyos. Si Simo madalas sa tuwing siya ay si Simo ay madalas na carefree, walang plano, tila walang plano, ngunit siya ay malaya pagdating sa pagbibigay ng desisyon. At ngayong umaga nga po ay tinatanong din tayo ng Diyos kung may ganito rin po ba tayong uri ng pananampalataya. Handa po ba tayo na baguhin maging ang mga plano na mayroon tayo para lamang masunod ang kalooban ng Diyos at magbigay buhay sa iba? Ang Kananeyang babae ay may dalisay na pananampalataya at dahil sa pananampalatayang mayroon siya ay napagaling ang kanyang anak. Ngayon ay atin pong tanungin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay may dalisay at tunay na uri ng pananampalataya. Sa verse 32, tinawag ni Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila na habag ako sa mga taong ito 3 araw na ngayon kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan. So verse 30 to 31, nabanggit po doon na maraming mga may sakit ang pumunta kay Jesus. At sabi sa verse 31, kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Makikita natin dito na maging ang mga hentil ay nagbibigay ng papuri sa Diyos. Ngunit hindi po natin ito makita maging sa mga Hudyo mismo. Madalas ay tanging mga hentil ang nakakakita ng kadakilaan ng Diyos.
Ngayon ay makikita po natin ang misteryo ng kaharian ng Diyos, na ang kaharian niya ay tunay na nagbibigay buhay. Ngayon ay tatanungin po natin ang ating mga sarili. Bilang iglesia, tayo po ba ay dalisay at payak sa atin pong pananampalataya? Sa chapter 13, nabanggit po doon na dapat po tayong pumasok sa isang labanan sa pagsunod sa Diyos. Dapat po nating makita ang ating mga buhay. Dapat na masiyasat ang ating mga buhay. Sa atin po bang pakikipaglaban ay handa tayong ibaba ang mga plano na mayroon tayo upang masunod ang kalooban ng Diyos? Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat o Diyos dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay. Ang aming mga buhay ay mahina at walang kapangyarihan, ngunit dahil sa iyo ang aming buhay ay napapabago. Pinupuri ka namin at sinasamba. Sa presensya ng Diyos, atin pong tanggapin ang hiwaga na mula sa Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ang buhay ay nasa iyo, ang aming buhay ay nasa iyo. Pinupuri ka namin, O Diyos, dahil ang aming buhay ay nasa iyo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay. Sa iyo ay aming ibinibigay ang aming buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba. Maraming salamat, O Diyos, sa pagdadala sa amin sa komunidad ng Puno ng Buhay, kung saan aming natatanggap ang iyong kabutihan. At nabigyan din kami ng pagkakataon na maging parte ng komunidad na ito ng Puno ng Buhay. Mga kapatid, kayo ay aking iniimbitahan. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil siya ang Diyos ng bibigay buhay. Tayo ay magpasalamat sa Kanya kung paanong nakatanggap tayo ng pagdidisipulo at buhay mula sa iglesyang ito. Panginoon, pinupuri ka namin. Iyong pinahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming natanggap ang iyong buhay. May mga limitasyon sa aming buhay, mga kapatid, naway magliwanag ang banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. Ang atin po bang buhay ay katulad ng mga nabanggit sa ating binasa na tayo ay mabilis na maapektuhan ng ating mga relihiyon, maaaring tayo ay bagong Kristiyano lamang o kaya Kristiyano na sa mahabang panahon. At madalas tayo ay nakatuon sa ating mga ginagawa. Tayo ay nakatuon lamang sa mga gawain. Pagkatapos ay sa puso natin ay hinuhusgahan natin ang iba kung bakit hindi sila dumadalo sa cell group, bakit hindi sila dumadalo sa mga gawain. Panginoon, may mga ganitong paghuhusga sa amin pong mga puso. Ngunit sinasabi ng iyong mga salita na hindi dapat kami manghusga. Ngunit sa aming puso ay puno kami ng kapaitan. Wala po kaming pag-ibig at tila kami ay nag-iipon lamang ng mga utang. Kami ay puno ng kasamaan. At laging nanghuhusga. Panginoon, bigyan mo kami ng oportunidad ngayon upang kami ay maging integrated. Panginoon, tulungan mo kami upang maging isa ang aming panlabas na being at ang aming panloob na pagkatao. Kung ang banal na Espiritu ay naghayag ng bagay sa inyong mga puso, atin pong sabihin sa Kanya, o kaya magsisi sa ating mga kasalanan. Sabihin po natin sa Kanya kung tayo po ay nahihirapan na magmahal ng iba at tumanggap ng iba.
Banal na Espiritu, naway punuin mo ang aming mga puso. Panginoon, naway pumasok pa ang iyong puso, ang iyong mga salita sa aming pong mga puso. Upang ang bawat limitasyon sa aming buhay, bawat kapaitan ay mawala. Amin pong isinusuko ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Banal na Espiritu, naway pumasok ka sa aming mga buhay. Naway matanggap po natin ang simoy ng puno ng buhay. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay manalangin sa Diyos at hilingin na tayo'y mapuspos pa niya. Panginoon, tanggalin mo ang bawat tradisyon, bawat batas, bawat tuntunin, bawat kasamaan sa amin pong mga buhay. Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng ito at pag-ibig mo nawang pumasok sa amin pong mga puso. Panginoon, iyong sinabi na ang puno ng buhay ay nagbibigay buhay, ngunit madalas ay hinuhusgahan namin ang iba ayon sa puno ng buhay. Ginagamit namin ang puno ng buhay para paghusgahan ang iba. May mga ilan po sa amin na mga cell leader, mga coworker, madalas sa pagdidisipulo ay atin pong hinuhusgahan ng iba. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating mga puso, lalo na sa mga coworker at cell leader. Nais nating magbigay buhay, ngunit naroon na hinuhusgahan po natin ang iba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ikaw ang aming dakilang pastol. Naway tulungan mo ako. Patawarin mo, O Diyos, ang aking legalismo. Patawarin mo ako, Diyos, sa aking pagiging relihiyoso, na masigit kong niyayakap ang iyong mga batas imbes na buhay. Sa tuwing nakikita ko, O Diyos, ang kahinaan ng iba, mas pinipili kong manghusga. Panginoon, patawarin mo ko. Sa ngalan ni Jesus. Aking inihiling ang banal na Espiritu na muli akong tulungan upang ako ay magkaroon ng habag at nang makapasok sa iyong pag-ibig. Panginoon, tulungan mo ako. Kung paanong si Jesus ay tumitingin sa tao ng may pag-ibig, Panginoon, nais ko din po ng ganitong uri ng pananaw. Panginoon, tulungan mo ako. Pakinggan mo ang aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon ay maghanap po tayo ng kapareha. Maaari po nating ibahagi kung paano tayo nagbibigay buhay. Maaari magbigay ng maikling patotoo.
Pagkatapos magbahagi ay atin pong pasalamatan ng Diyos at manalangin sa Kanya tungkol sa Kanyang kabutihan. Panginoon, Ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na mayroong puso para sa bawat isa. Panginoon, tanggalin mo ang legalismo sa aming mga puso. Naway punuan mo kami, O Diyos. Nais kong ibitahan ang bawat isa dahil ang Diyos ay Diyos na puno ng pag-ibig. Maaaring ang Diyos ay nagpapakita po sa atin ng kung sino ang dapat nating bigyan ng kabutihan. Hayaan po natin ang banal na espiritu na ipakita po sa atin kung kanino po dapat tayo magkaroon ng kabutihan. Panginoon, kami ay tumutugon sa iyo. Tulungan mo kami sa iyong pag-ibig at kabutihan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Naway tulungan mo kami, O Diyos, upang kami ay magkaroon ng kabutihan. Sa aming paglalagay ng ating kamay sa ating mga puso, ating hinihiling sa Diyos na tayo ay Kanyang bigyan ng kabutihan. Panginoon, tanggalin mo ang bawat limitasyon sa aming mga puso. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay pinagpapalo ko kayong lahat. Panginoon, ang amin pong natanggap sa ngayong umaga. Kami ay nakatanggap ng pag-ibig mula sa iyo, nakatanggap ng mga pagpapala mula sa iyo, nakatanggap ng bagay na nagbibigay buhay mula sa iyo. Sa aming pagsasabuhay ng misteryo ng puno ng buhay, magagawa po namin ito, O Diyos, ng walang kahirap-hirap. Kami ay tatanggap ng kapangyarihan mula sa iyo.
Pinagpapala ko ang bawat isa ng katalinuhan at karunungan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat isa na ng lahat ay makakapasok sa kaharian ng Diyos at matatanggap ang iyong kabutihan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagdinig sa aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang deposyon. Magandang umaga.